ka-farmers, isingit ko lang po ang katanungan ni kabayang si Zaris, no? Sabi niya, halika. Stay. Dali. I know na marami na po ang mga hog racers, ka-hog racers ko dyan. Hi mga ka-farmers, magandang araw po sa ating lahat. For today's video, update lang po tayo ngayon sa akin pong 9 batch fatteners na ito. Ngayong umaga guys ay madudungis po ang mga baboy na ito. Time check natin ngayon ay alas 6 po in punto ng umaga. Bawal na bawal po ako magpaligo sa mga baboy na to sa ganitong klaseng oras, no? By the way guys, akin na pong natanggal yung mga dapat tanggalin sa pasungan, then isasabay ko po ang pag-alaga ko sa aking dalawang future inahin, no? So ako po ay hindi muna maglinis sa sahig doon sa dumi niya, ha? Pasintabi lang ho, no? Pasintabi lang ho sa mga kumakain dyan dahil kailangan ko na silang pakainin this time dahil para tuloy-tuloy po ang gawain ko na regular na oras ang akin pong pag-feeding sa kanila. Yung tubig sa pasungan kasi guys, akin pong aalisin to dahil nga po kailangan pong linisin bago tayo maglagay ng bagong feeds. No, beginners, atin pong linisin ang mga kainan sa baboy. A few moments later. Okay, this time mag-ready tayo ng gestation feeds. Ito pala yung kabo ko. Unahin ko lang guys ang inahin, no? Kasi masyadong maingay ito eh. So King's Beta Plus Animal Feed Supplement. Hi, Dike. Wait. Masyadong excited kumain guys eh. Happy farming po mga ka-farmers. Kumusta kayo dyan mga baboy nyo? Yan, I'm going to put water. No? Lagyan natin ng tubig para saburoso. Mas malasa ang matitikman sa baboy. 3, 4. Ayan. Okay. Ayan. Very good. Kain na mga baboy. So gestation feeds para sa nagbubuntis na inahin. Okay, lagyan din natin ulit ng King's Beta Plus Animal Feed Supplement. Ayan, kunti-kunti lang. O, ikaw naman, halika. Ang fatteners na lang guys, ayan perting kahura guys, pero buyag. Okay, so this time magbigay tayo ng 6 kilos again na pang fattening. Finisher po, finisher. Dalawang kilo. Ano guys, pasensya na kayo kay Dodong ha, mga ka-farmers. Kay ako lang guys ang cameraman ngayon kasi nga po sa ating update ngayong oras ay talagang busy po si kasama ko, no? So ito po ang hinalo ko, no? Yan. Okay. So naatay ko guys, cup noodles. Yan, cup noodles ha. Aysa guys, atong butangan og King's Beta Plus Animal Feed Supplement, no? Para tuloy-tuloy na ang ating pagpakain sa baboy. Okay. Alam nyo guys, sa totoo lang, mga baboy ko ngayon guys na fattener, sila po ay ano na guys, mga good size na sila. Ito ang panahon para magpakain sa baboy. Come on! Come on, Dicky! Yan, kain lang. Tata. So hindi ako nagbabad ng feeds, no? Hindi po ako nagbabad ng feeds.
Dik, 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 dik. Halika, halika. Stoy. Dali, dali, dali. Nan. Ayan guys, oh. Talagang, ano sila guys, pag umaga, ay, minsan, may mga pagkakataon, na tulog pa sila. No? Ngunit sa ngalan na, or speaking of, kailangan ng pakainin sa oras ng kainan, sila po ay akin pong ginigising sa pamamagitan ng pagparinig ng kalabog sa mga takip ng lagayan ng feeds ko. Hoy, dito ka, oh. Hoy, Diki. Yan. Lipat ka dyan. Ito pong usa guys, oh, nakulangan ng feeds. Mamaya guys, ating puntahan ulit. Yan. Yan. So atin pong paubusin. Medyo hirap sa dodong, no? Kaya nga po, pasensya na ho kayo sa akin. Ganito talaga ang buhay nagbababoy, no? Tayong mga nagbababoy ay atin pong sinisikap na mapatuloy or mapanatili ang ating ginagawang pag-alaga sa baboy. Okay. So ilagay ko ito guys sa dry feeds. Lagyan natin ng tubig. Ayan. May pakibigyan mga muna. Please lang. Pasensya na guys ha. 1/4 lang, 1/4. Ayan. Okay. Pagpatasin mo na sila para fair naman. Ha? Lihog lang ha, lihog lang. Guys, sorry ha. Pasensya na kayo. Kasi talagang maingay yung baboy ko eh. Ito ha, mga beginners dyan. Hindi ko po ina-advise na ang Zonrox na hinalo natin sa tubig panglinis sa baboyan natin. Hindi ko po pinapayo or hindi ko po ina-advise sa inyo na ipakain din or gamitin sa wheat feeding sa baboy inahin, lalo na kung na AI, no? Yung buntis. Kasi po, dahil sa chemicals, baka magkaroon guys ng problema, no? So hindi ko po ina-advise. Pero sa patiner po, okay lang naman guys kung apply natin sa panglinis, no? Masingit ko lang saglit ha. Kasi importante yan eh. Ayaw ko kasi guys na i-advise sa mga beginners dyan na yung mga nakikita nyo sa aking video na gumagamit ako ng Zonrox at ang sabon na isabaw nyo sa tubig na ginagamit sa wheat feeding sa baboy inahin, lalo na buntis or na AI. So hindi ko po ina-advise yan ha, bawal po ha. Hindi ko pa naman naranasan yan na nagkaroon ng problema at hindi ko po ginawa yan na ginagamit ang tubig na may Zonrox pang sabaw sa wheat feeding sa or sa dry feeds ng mga baboy inahin, no? Ganon din sa patiners, no? Hindi ko po ginagawa yan. Pero yung paglilinis ko sa aking babuyan, minsan iniinom ng mga patiners ko yung tubig na may halong Zonrox, ay so far wala naman pong problemang nangyari sa kanila. Pero as what I have said, kung maaari po wag nang i-apply sa wheat feeding, no? Yung tubig I mean na may Zonrox. Okay, nasingit ko lang kasi sa bawat ano natin, sa bawat pag-alaga ng baboy, meron tayong self system, no? Meron tayong sariling sistema. So kung maganda, ituloy natin. Kung hindi maganda, huwag gawin, no? Kung may mga mistakes, then we learn from our mistakes. Ito pong mga baboy fatteners ko ngayon na 9 batch po, sila ay 95 days old since buying today sa video na ito. Kung since birth po, sila ay 140 kaadlaw or 140 days old since birth na po sila. So hindi ko pa sila ngayon pwedeng i-dispose today or mamadaliin sa pagbinta dahil pinapaubos ko lang po ang finisher feeds na akin pong binili, no? Then meron pa tayong nakahalong or nakasama na may ano guys, may corn bran, no? So mga kababayan, bago po tayo magtapos sa simpleng video na ito, gusto ko lang pong linawin ha. Ang aking pong babuyan ngayon, pati yung mga baboy ko ay dirty look. So pasensya na ho dahil
Ngayong oras na to guys ay hindi pa ho sila pwedeng paliguan, maaga pa ho masyado at malamig, no? So speaking of malamig, talagang madudumi sila at madudungis po, ano? Pero wag po tayo mag-alala kasi after this video, pagsapit mamaya ng alas 10 ng umaga ay maglilinis po ako. Gamit ko po ang Major D. Okay, linawin ko lang. I am not sponsored with this product pero gusto ko lang magbigay ng munting kaalaman sa mga beginners dyan, no? I know na marami na po ang mga hog racers ko dyan na gumagamit nitong Major D. So safe po itong gamitin, ihalo sa tubig, meron namang dito gabay sa paggamit sa likod. So safe po itong gamitin kahit na may mga baboy po ang ating kulungan, no? Ang ating pig house. I bought this one 100 pesos per bottle. So this is 100 ml, no? So binili ko po ito kahapon sa Pacifica Agri-Vet Supply doon sa bayan po ng Bugasong, dito po sa probinsya ng Antique. Ayan mga ka-farmers, isingit ko lang po ang katanungan ni kabayang si Zaris, no? Sabi niya, pwede ba na ang feeds na 50 kilos may mixing na ng King's Vita Plus at the same time ang tubig lalagyan din po ng King's Vita Plus? Pwede po na ganyan? Ang sagot po natin dyan ay yes po, pwede po. Pure feeds ka man or mixing or mixed feeding, pwede pong ihalo pa rin ang King's Vita Plus Animal Feed Supplement. Basta ang magandang dyan ratio na gagawin ay ang isang pack po ihalo sa 50 kilos pure feeds or mixing. Shoutout po kay kabayang Doy Padua watching from Cagayan de Oro. Shoutout po kay kabayang Sergio Yamat, Olarte Family at Tamayo Farm watching from Valencia City, Bukidnon. Shoutout po kay Evelyn T. Cruz watching from Singapore, kay Noli Gonzalez from Surigao, Emilaine Tutor, Leyte. Shoutout po sa inyong lahat mga ka-farmers. Ang King's Vita Plus Animal Feed Supplement mabibili po sa Agri-Vet stores nationwide. Kung hindi ito available sa inyong lugar, maaari po kayo mag-direct order sa Shopee sa KBM Agri-Vet Lines. Pwede rin sa Facebook page ng King's Vita Plus Animal Feed Supplement. Link nila ay nasa description o pwede po kayo mag-text o tumawag sa kanilang cellphone number 0917-795-0220. Available po ang COD or cash on delivery. Thank you so much for watching this video. God bless po sa ating lahat mga ka-farmers and peace out everyone.